Dito tayo kay Basti Duterte, mga kababayan. Nako, eto na nga. Matindi po ito. Kumbinsido si Davao City Mayor Basti Duterte na may pinagtatakpan umano ang kasalukuyang administrasyon matapos arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa inilabas na pahayag ni Mayor Basti, sinabi nito na ginagamit lamang umano ng Marcos administration ang pagkakaaresto sa kanyang ama para takasan ang issue ukol sa national budget. Muling iginiit ng alkalde na walang jurisdiksyon sa Pilipinas ang International Criminal Court. Naniniwala rin si Mayor Baste na ginagamit umano ng PBBM administration si CIDG Chief General Nicolas Torre. Ito bago ko ipagpatuloy itong balita ng UNTV News and Rescue, yung sinasabi na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas kasi hindi na tayo kasali or hindi na tayo miyembro sa International Criminal Court. So hindi na nga tayo miyembro sa International Criminal Court. Ang problema kasi, yung warrant of arrest ng International Criminal Court ay pinasa po nila sa Interpol. So, kung hindi tayo kasali sa International Criminal Court kasi umalis tayo noong 2018 sa pamamagitan ng Presidente Pasigdigong, tinanggal niya ang Pilipinas na member ng ICC. So ngayon, mga kababayan, given na yon na walang jurisdiction ang ICC kasi hindi na tayo miyembro, no, sa ICC ang Pilipinas. Ulitin ko, pakinggan ninyong mabuti. Given na yon na tama ang sinabi ni Baste. Pero gusto ko lang pong i-educate. Hindi porket sinabi ng mga politician, ng mga magagaling na politician na yan, ay papaniwalaan na natin. Na, much better mag-research tayo, much better alamin natin. Given na hindi tayo miyembro ng ICC kasi hindi na tayo kasali at winidraw nga ni Digong noong 2018 no siya pa ang presidente. So walang jurisdiction ang ICC na pumasok sa Pilipinas at arestuhin si Digong. Pero bago po pumasok ang ICC sa Pilipinas, nakipag-coordinate, collaborate sila sa Interpol. Ang tanong ngayon, kung walang rights ang ICC, may rights ang Interpol. Bakit? Ang ICC gumawa ng batas at nag-declared ng warrant. Hindi po ang ICC ang huhuli, ang Interpol. So ang tanong ngayon, kung hindi tayo kasali, 2018-2019, Ngayon, kung hindi tayo kasali sa ICC, miyembro pa po tayo sa Interpol. Di ba? Kung hindi tayo kasali sa ICC, miyembro naman po tayo at kasali po tayo sa Interpol. So bago po ang ICC, kung hindi natin sila papasukin, malaki pong kapasukan ang Interpol. So ano po bang ibig sabihin ng Interpol? Ang Interpol po ang ahensya sa buong mundo na manghuhuli. So sabihin natin, hindi kasali ang ICC, wala silang rights na pumasok sa ating bansa. Miyembro pa po tayo ng Interpol. Ang pagkakamali lang ni Digong noong 2019, kung tinanggal niya tayo sa ICC, dapat tinanggal niya din tayo sa Interpol. Ang problema, kasali pa po tayo sa Interpol. So ngayon, kung kasali tayo sa Interpol, may karapatan at may jurisdiction ang Interpol na pumasok sa Pilipinas at arestuhin si Digong. Yun po. Kaya sa mga DDS na nanonood dyan, at naniniwala kay Baste na walang jurisdiction at naniwala sa mga miyembro ng mga supporter ni Duterte na walang jurisdiction, ang ICC, Interpol po meron, ICC wala. Ang tanong ngayon, nasaan si Bato, nasaan si Robin na nagsabi na sila po ay sasama na maghuli kay Digong? Bakit hindi natin narinig yung mga pangalan nila? Diba? Ulitin ko totoo po yun, hindi tayo miyembro ng ICC kasi winidraw ni Digong noong 2019 nung siya pa ang presidente. Ang tanong, miyembro pa po tayo ng Interpol. So, ang ICC, meron po siyang mga bansa na kasali, almost 160 something, correct me if I'm wrong. At ang Interpol po, meron po siyang mga bansa na kasali na 190 plus something, isa na ang Pilipinas doon. Di ba? So, hindi po porkit sinabi na diversionary tactic para matakpan ang BICAM, matakpan ang issue sa budget, ay idaan sa pag-aresto. Ito mga kababayan gusto kong ipaalam sa inyong lahat.
Itong pag-aresto kay Digong, walang kinalaman si Pangulong Bongbong Marcos dito. I will educate sa mga hindi nakakaalam. Maskin sa mga loyalista, alam ng kakamping yan. Sa mga loyalistang hindi nakakaalam, hindi po si Pangulong Marcos ang nag-utos na arestuhin si Digong. Hindi po ang administrasyong Marcos ang pumunta sa ICC, nag-report para ireklamo at magdala ng ebidensya sa ICC. Bagkus, si Senador Antonio Trillanes, si Laila de Lima at iba pa ang may gusto na dalhin nila sa International Criminal Court ang kasong ito. Hindi po administrasyon ni Marcos. Nanghingi lang sila, sabi ko nga sa inyo ang tigre, ang kuting natutulog. Ginagalit nyo kasi. Di ba? Ginagalit nyo kasi ang kuting. Ikaw ba naman sasabihan ka hindi ka pa nananalo? Meron tayong kandidatong adik. Weak leader. Hindi ko gusto yan. O, umpisa pa lang, hindi pa nanalo. Weak leader. Meron tayong kandidato pagka-presidente, nagkokokin. Pinalagpas ni Marcos yun. Yeah? Baka nakalimutan ninyo, 2022 pa lang. 2021 pa lang, umpisa ng pangangampanya sa presidential election. Narinig na natin yan. Hindi tayo bungol. Hindi tayo ulyanin, wala tayong diabetic, wala tayong lung cancer para makalimutan yan. Hindi pa nanalo si Marcos, sinabi na ni Digong yan. Weak leader. Meron tayong kandidato pagka-presidente na may kaibigang anak ng may-ari ng banana plantation sa Davao na matay dahil sa cocaine. Sinabi na ni Digong yan. So ngayon, mga kababayan, ayun nga, lumipad na. Wala na tayong magawa. Patuloy natin. Para iligal na idetine ang dating Pangulo at i-deny ang medical care na kinakailangan nito. Samantala, ginamit daw ng Palacio or Marcos admin si General Torre para illegal na i-detain ang tatay at i-deny ang medical reason. Alam nyo, sa totoo lang, no? Pagdating sa medical reason, pagdating sa aresto-aresto, sabihin ninyo illegal. Ang galing ninyo manghingi ng medical reason. Ang galing ninyo manghingi ng kailangan ipa-hospital muna, ipagamot muna. Bakit yung 30,000 ba na pinatay ni Digong noong 2016 hanggang 2022, pinakinggan ba ninyo ang side ng mga pinatay? Di ba? Pinakinggan ba ninyo ang side ng mga kamag-anak nila kung bakit pinatay? Pinakinggan ba ninyo ang hinaing ng kamag-anak nila? Dinaan nyo ba sa due process bago sila pinatay? Tapos kayo ngayon, manghihingi-hingi kayo ng medical whatsoever? Kailangan ipagamot muna? Walang ganun-ganun, Mars. Nung pinagpapatay ninyo yung 3 to 6 months, 5,000 namatay, dinaan nyo ba sa due process? Pinakinggan nyo ba yung side ng anak nun na pag pinatay mo ang tatay niya, wala siyang gamitin, anong pangkakain? Paano siya mag-aral? Ano ang kinabukasan niya? Pinakinggan nyo ba yung pamilya na wag nyo muna pong patayin, idaan natin sa proseso, kasuhan ninyo, ikulong ninyo? Pinakinggan nyo ba? Hindi. Tapos ngayon, nung kayo arestuhin, manghihingi kayo? What the heck? Yan ang masakit sa inyo. Kayo na yung gumawa ng mali, kayo na yung nakasagasa, kayo pa yung biktima. Bakit? Porket mga walang power? Porket mga ordinaryong citizen? Ganun-ganun na lang? Di ba? Dapat nga yan, pag hinuli, tali diretso, bitay May makita ng taong bayan habang maraming naka-live kung paano siya mangisay sa taas Diba? Kasi kung tutuusin isang buhay ni Digong, kapalit ang 30,000 kapinatay niya nung siya ang presidente, hindi pa sapat yan. Dapat nga tinali yan habang nakatiwarik sa taas, nila live
Yeah? na kailangan nito. Mm. Samantala, nagtipon-tipon dito sa Rizal Park, San Pedro Square, ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, maging ang mga government employees at city councilors. Sama-samang nagsindi ng kandila ang mga ito at nagdasal bilang pagkondena sa pag-aresto kay dating Presidente Duterte. Ito pala, kanaran ito rin sa likod. Kaya po, kung alalay, opera mo kinapoy para lang sila. Siyempre masakit. Kasi hindi natin nakalain gano'n ang gagawin nila kay former President Duterte dahil napakabuti niyang tao. Ito mga bobong DDS, Marcos resign daw. Walang kinalaman si Marcos dyan. Nagpaalam lang ang ICC. Naarestuhin nila. Oo. At take note ha, hindi porket si General Torre ay general sa administrasyon ni Marcos ngayon, ay hawak ni Marcos ang ulo ni General Torre. Hawak ni Marcos ang ulo ni General Marbil. Hindi po nangingialam ang kapulisan at kasundaluhan, no? Kay Marcos at sa politics. Sumunod lang sila sa batas kung ano yung trabaho nila. Yeah? Hindi porket general, hindi porket CIDG director, hindi porket komodor, ay kay Marcos na sila. May sariling batas ang sundalo kapulisan at may sariling batas ang presidente. Doon tayo sa ngalan na siya ang commander-in-chief. Pero hindi po pwedeng manghihimasok sa gulo ang pulis at kasundaluhan pagdating sa politika. May sarili silang paninindigan at meron silang loyalty na sinasabi. Di ba? Oo.